Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mark John Ray Hermosura at ngayon magdi-disassemble ako ng system unit. So inuna kong tinanggal ay ang mga wires ng power supply sa motherboard at sa SSD. Ngayon tinatanggal ko na yung power supply. Inuuna kong tinatanggal dito yung power supply para maayos natin matanggal yung motherboard. At susunod naman natin dito ay ang disassemble ng motherboard. So ayan, as you can see, medyo binilisan ko na. Hindi ko na pala dito tinanggal yung CPU at yung CPU fan kasi nga in-advise na sa amin na huwag na namin tanggalin dahil wala kaming thermal paste. Ayan, so natanggal ko na dito yung motherboard at tinanggal ko na rin dito yung RAM. And yun, mag-proceed naman tayo sa pag-assemble ng system unit natin. So first, i-connect natin yung RAM. So ano nga ba ang RAM? Ang RAM is used to store information that needs to be used quickly. This means that opening many programs, running various processes, or accessing multiple files simultaneously is likely to use a lot of RAM. Particularly, complex programs like games or design software will require the most RAM. At ang susunod naman natin ikakabit dito ay ang motherboard sa mismong case. So ano nga ba ang motherboard? A motherboard is the main printed circuit board in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point through which all components and external peripherals connect. Motherboard can be found in virtually all computers, especially desktop and laptop PCs. And yun, kinakabit ko na dito sa case yung motherboard and nilalagay na natin yung mga screw. So gumagamit tayo dito ng Phillips screwdriver para maikabit yung ating motherboard sa case. So ang technique ko pala dito is gumagamit ako ng gumagamit ako dito ng cross technique para mailagay yung mga screw. So, ang susunod naman natin ikakabit ay ang power supply. So, ano nga ba ang power supply? A power supply unit or PSU converts main AC to low voltage regulated DC power for the internal components of a computer. Modern personal computers universally use switch mode power supply. Some power supplies have a manual switch for selecting input voltage while others automatically adapt to the main voltage. So, nagsusupply itong alternating current na 220 volts na power supply natin into DC power supply na kung saan bibigay siya ng 3.3 volts, 5 volts, 8 volts, 12 volts, and 24 volts sa ating computer or system unit. So siya yung nagbibigay ng voltahe. So ang mga susunod naman nating ikakabit ay mga wirings na kung saan magpapakita yung audio wire na yan, yung input na yan, ilalagay natin yan sa pin. So mahirap maglagay ng pin na yan or yung parang port na yan kasi hindi mo siya may lalagay na maayos kung mali yung pagkakabit mo. So yung audio port na yon is manggagaling dun sa yung magiging output na nung audio. So yung susunod naman na ilalagay ko ay ang USB port kung saan makikita mo din sa harap ng case. Makikita mo din sa harap ng case yung audio port. Ayan. So kinakabit na natin para work na yung ating audio port and USB port. Ngayon, hinahanapan ko naman ng color combination yung power LED ng positive and negative ng LED sa ating case. Ayan, hinahanap ko yung tamang color combination. And dito na nahanap ko na. So yan, magpapakita din na HDD LED. Magpapakita din yung LED ng ating hard drive dyan. And isa-isa ko silang pinapasok kasi iisa lang yung butas niyang port na yan papunta sa pin. Ayan. As you can see naman na medyo ginagamay ko pa yung ginagawa ko kasi
mahirap ipasok kung medyo baguhan pa lang na maglagay. So ako, hindi naman ako bago kasi nag-assemble din ako ng mga system units, pero hindi at dito naman ay kinakabit ko na yung wirings ng power supply. So ang inuna ko dito ay yung ATX 20-pin connector, and then sinunod ko naman yung ATX 12V connector, tapos sinunod ko na rin dito yung SATA power connection, ayan, na papunta ngayon dito sa ating SSD. Ayan, as you can see naman is nakabit na. And then yung SATA connector naman papunta sa motherboard. Tapos inilagay na natin yung SSD sa kanyang lagayan or lalagyan. Tapos may kinonect din ako dito ang standard 4-pin na magpa-power dito sa ating extra na fan. Ayan, kung makikita nyo, tinitignan ko pa dito kung may mga na-miss ba ako, at yan, okay na. So medyo inaayos ko na lang yung wirings dito para masarado ko na yung case. Ayan, nilalagay ko na yung kanyang cover. Ayan, medyo i-slide mo lang yan, lalapat mo din slide. Tapos ilalagay na natin itong screw para intact na yung kanyang cover sa kanyang case. Ayan. So dito naman ay iti-testing ko na yung ating system unit na inayos or inassemble. Nag-disassemble tayo dito and assemble. So unang nilagay natin ay kanyang power cord papunta sa power supply, then VGA. Ayan, ito yung mga common na ikinakabit para yung sa output ng ating system unit. Ayan, yung USB port, ilalagay natin yung mga USB sa USB port, and then mag-output na yung mouse at keyboard dyan sa VGA din. Mag-work na yung kanyang monitor. Yan, inon ko na yung system unit, and then yun, nag-open yung kanyang monitor. Starting Windows, at medyo hintayin natin para mag-open. And then dito sa part na to, okay na, nag-work yung ating inassemble na system unit. Ayan, maraming salamat.